Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so good news sa lahat po ng mga aspiring Polytechnic University of the Philippines student. Ayan, so open na po ang pag-a-apply for school year 2025-2026. Ayan, so kung kayo po ay gagraduate ngayon ng K-12, no? Gagraduate po kayo ng grade 12 at magka-college na po sa susunod na pasukan, ay pwede na po kayong mag-apply, ayan, para sa kanilang entrance examination. Okay, so ihanda nyo lamang po mga kaibigan, pag nagpunta po kayo doon sa website po ng PUP, www.pup.edu.ph, pumunta po kayo doon sa I apply. Okay, punta po kayo doon sa I apply, and then meron po doon apply for entrance examination. Gagawa po kayo ng account, no? Ire-register po ninyo yung inyong account doon, yung inyong pangalan, apelyido, ayan, etc., etc., birth date, address, etc. Tapos ihanda lamang po ninyo yung inyong valid na colored ID, no? 2x2 po yung picture. Okay, so 2x2 colored picture na mayroong name tag. Okay, halimbawa po Bongolan, Vincent T. Ayun po yung nakalagay po dapat sa ibaba po ng inyong larawan. Again, ang requirements po lamang ay 2x2, no? Colored 2x2 with name tag. Okay, Bongolan, Vincent T. Yun po yung requirements. Syempre, ihanda na rin po ninyo yung inyong Form 138. So, to follow naman po yun. Pwede naman po yun as long as kapag nag-umpisa na po ang pasukan, ay dapat nakaredy na po yung 2x2 po ninyo. At yung tawag dito, yung Form 137 o 138, yung galing po sa inyong last school na pinasukan. Okay, so marami pong kurso ang matatagpuan at pwede ninyong kunin sa Polytechnic University of the Philippines. Sa lahat po ng campus po yan. Sa pagpili po ng course, tingnan po ninyo kung ano po yung mga in demand ngayon. Magpunta po kayo sa LinkedIn at i-check po ninyo yung mga bakante doon na trabaho. Punta din kayo sa Facebook o kaya sa Google, i-search po ninyo available jobs, ganyan. So makikita nyo po doon at mabibigyan kayo ng idea kung anong kurso ba yung inyong tatapusin o kukunin sa PUP. Ako po mga kaibigan ay graduate po ng Bachelor in Applied Statistics. And then, meron din po tayong Masters in Applied Statistics or Masterate in Applied Statistics. And meron din po tayong Bachelor of Laws sa Polytechnic University of the Philippines. Ayan. So, tayo po ay nagturo din sa PUP. Ayan. Siyempre, graduate din po tayo ng PUP. Okay? So, to give you an idea, mga kaibigan, if your courses is related to science and technology, kapag ka-graduate po ninyo, automatic, you are a civil service eligible based on the special eligibility na matatagpuan sa Civil Service Commission. Okay? So, sa Civil Service Commission. Okay? Kung science courses po yung inyong pipiliing kurso, nandyan po yung chemist, nandyan po yung physicist, ayan, statistics, mathematics, yan po yung mga kurso, no? Ilan lamang po yan sa mga courses na kung saan ay exempted po tayong lahat, no? Sa civil service. Ito po yung first level eligibility, no? Na ginagarantiya ng ating batas. Okay, so yun po yung pagpili. Pagdating naman po sa experience ko bilang graduate po ng kursong statistics, lahat po ng kurso ngayon ay mayroong subject na statistics. Lahat po talaga ng kurso ay mayroong subject na statistics, kahit ano po yan.
Yan po ay matagal na pong nakalagay sa ating konstitusyon. Nakalagay po doon, sabi po ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang mga kurso katulad ng statistics ay hindi dapat mawala o alisin sa anumang curriculum ng any courses. Okay, yan po. Pagdating naman po sa trabaho, kahit ano pong trabaho, no, ay nangangailangan din po ng kaalaman sa statistics. If you wanted to become a data analyst, data scientist, statistician, research analyst, market research analyst, market research professionals, and so on so forth. Basta po lahat ng mga related na yan ay nangangailangan po ng kaalaman sa statistics. Okay, so yan po yung background ko. Also, ang salary po ng pagiging statistician, ito po based on my experience lang ha. Depende pa rin po ito sa inyong kakayahan, sa inyong talent, sa inyong skills, kung paano ninyo ibebenta ang inyong kakayahan sa mga kumpanya. I started from the Department of Labor and Employment with a salary of 12,500. After that, after a year, I resigned and I transferred from NLRC to other company, and nadoble po yung aking sahod, naging 29,500. After that, naging 50,500. After that, naging 120,000 plus. After that, naging 220,000 plus. Ang pinakang huli po ay sa Asian Development Bank. 6-digit figures na po. Kayo na po yung bahalang humusga. Okay, so naging 350,000 po monthly ang sahod ko. Okay, bilang isang statistician and data scientist. So again, mas mataas pa po yung possible ninyong kitain o yung magiging salary po ninyo kung kayo po ay mayroong siyempre magandang track record sa university. And syempre yung experience din po. Okay? So yan lamang po yung maaari kong ipayo sa inyo mga kaibigan. So yan, good luck. No? Pumunta po kayo sa website ng PUP, Polytechnic University of the Philippines. Hanapin po ninyo yung I apply. And then there you go. Good luck.